Kabanata 386. Next up, we have a painting up for auction. It is called Life, the work of a famous oil painter. Excited na ipinakilala ng auctioneer ang painting. Nakita niya ang matinding kompetisyon na pinasimulan sa pagitan ng ilang tao sa audience para sa partikular na item na ito. Ang presyo ng pagpipinta ay mas mataas kaysa sa Aurora Italia necklace mula noon na naibenta sa halagang $400 milyong. Naniniwala siya na ang pagpipinta ay tiyak na makakakuha ng mas mataas na presyo. Maaaring ito ay $500, $700 o kahit hanggang $800 milyong. Kung gayon, maaaring ito na ang pinakamataas na bid na nasaksihan niya sa buong karera niya. Ang panimulang presyo ay $30 milyong. Ang bawat pagtaas ay hindi bababa sa 3 milyon. Sa isip, magsimula tayo. Tinimulan ng auctioneer. Pinagtawanan ng ginang kanina na si MS. Allen sina Quinn at Mark. Ipinagmamalaki niyang itinaas ang kanyang bidding sign at hinamon, 50 million. Are you both willing to take this? Tinutuya niya ang mga ito sa kanyang sarkastikong tono ngayon. Napanganga ang lahat sa kanyang katapangan. Masasabi nila na gustong kunin ng babaeng ito ang dalawa pang tao. Napapikit si Queen. Hindi siya interesado sa mga oil painting, ano ang silbi para i-bid niya ito. Hindi siya makakakuha ng mga bagay na hindi niya gusto para lamang sa kanyang reputasyon. Kanina pa niya ipinakita ang kamay niya. Kontento na siya doon. Si Mark naman ay hindi umimik. Iniisip ni Queen kung hindi na siya nagbibid. Hindi ba niya pinapansin ang babae? Parang hindi naman iyon ang gagawin niya. Isang tahimik na ungol ang pinakawalan ni Queen. Kung ano man, wala siyang pakialam dito o tungkol sa kanya. Hindi mahalaga sa kanya kung gusto niyang magbid o hindi. It was none of her business. Well, meron pa bang gustong magtaas ng bid? Medyo na-underwhelmed ang auctioneer dahil parang walang payag. Ang bid ni MS. Allen ay nagpatigil sa lahat. Napuno ng matinding katahimikan ang silid. Ang pagpipinta ay katangi-tangi bagaman, paanong sino man ay hindi gustong magbid ng higit pa para dito. Sa pangkalahatan, alam ng lahat ang katangian ng maharlikang babaeng ito. Ipaglalaban niya ang mga bagay na gusto niya at pagtitiyagan hanggang sa huli. Kaya, hindi sila mapakali na makipagkompetensya sa kanya. Hindi maintindihan ng auctioneer kung ano ang nangyayari. Well, 50 million? Going once. Wala na ba talagang iba? Tanong niya ulit. Tumawa si MS Allen, lalo na kay Mark. Wala ka namang pera diba? I knew it. Nagpapanggap ka lang yata na mayaman, tama ba? Panunuya niya. Na-curious din ang ibang tao. Bakit si Queen at Mark, nakakabid lang at bumalik sa babae ay biglang tumigil sa pagbid ngayon? Young Master, sa tingin ko ito ay isang magandang i-bid, paalala ni Bettina kay Mark na ang pagpipinta na ito ay sulit. Kung nandito si Karen, siguradong bibilhin niya ang painting na ito. Tumanggaw si Mark doon at nagtaas ng presyo. 60 milyon. Anunsyo niya. Pinuksan ni Queen ang kanyang mga mata sa boses nito at naisip niya, bakit siya nagbid? Mahilig ba siya sa mga painting? Hindi umatras si MS. Allen at sumigaw, 80 milyon. 90 milyon. At aray na sagot ni Mark. 100 milyon. Sumigaw ulit si MS. Allen na may halong hiya. Medyo nagalit siya at sobrang sama ng loob. Talagang nagustuhan niya ang pagpipinta at kailangan niyang makuha ito. Wala siyang planong umatras kahit kaunti. Wow, kahanga-hanga. Bumalik kami sa $100 milyong muli, sabi ng isang tao sa madla. Lahat ng tao dito ay nagbibigay ng kanilang lahat ngayon. Dagdag pa ng isa. Lahat ng nasa eksena ay nag-usap tungkol sa sitwasyon. Ang mga presyo ay masyadong mataas. Excited ang auctioneer, bumalik ulit ang kilig. Tara, huwag kang mahiya. Outbid me. Bakit ka huminto? Mapanuksong tanong ni MS. Allen. Pagkatapos ay naisip niya ng may pang-aalipusta, may pera ka ba para dito? Sumulyap si Mark sa kanya at tinanong si Bettina para sa kanyang opinyon. Ano ang pinakamataas na halaga na inaakala mong nakukuha ng painting na ito? Ayokong bilhin ito sa anumang halaga na higit pa sa halaga nito, sabi niya sa kanya. Young Master, sapat na ang $200 milyong, tansya ni Bettina. Tumanggaw si Mark.
Tinatimad siyang sumigaw ng pabalik-balik, kaya nagpa siyang itaas ang bid sa sandaling iyon. 200 milyon. Pinalabas niya. Naghiyawan ang audience sa excitement. Sino ang binata? Tanong ng isa. Hindi ko alam, pero nakakabaliw ang presyong banibid niya. Doble ito. Isa pang tao ang pumutol. Ang mga taong naruroon sa eksena ay mayaman, ngunit iilan lamang ang maaaring magtaas ng presyo ng $100 milyong ng ganoon lang. Kung tutuusin, hindi pamilyar sa kanila si Mark. Maraming tao ang gustong malaman kung sino ba talaga ang mga magulang ni Mark para sa kanya na sobrang maluho. Isang mahinang singhot ang pinakawalan ni Quinn dahil doon. Ano ang ginagawa niya? Adik ba siya sa kilig? Kahit ano, kaya niyang gawin ang gusto niya, she muttered under her breath. Lumukat ang mukha ni MS. Allen. Tinitigan niya ng masama si Mark at gusto siyang patayin. Parang nagliliyab ang mukha niya, parang sinampal siya ni Mark sa mukha. Siya ay nahihiya. Ano? Ang binata sa table number 9 ay nagbid lang ng 200 milyon. Tuwang-tuwang-tuwang-tuwa ang auctioneer. Napakataas ng presyo. 200 milyon, isang beses lang. May gustong tumawad ng mas mataas kaysa sa ginoong ito. Tinubukan ng auctioneer na i-hype ang mga tao. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay MS. Allen. Sa lahat ng naroon, siya lang marahil ang may kakayahang tumawad ng ganoon kataas. 300 milyon. Tigaw niya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Inayos niya si Mark na may maput na tingin at naisip, sige. Magbid laban sa akin. Kung maglakas loob kang magbid muli laban sa akin, hahayaan kitang bilhin ito. Tinulyapan siya ni Mark at nagkibit balikat, sinabing, iyon na ang painting na iyan. Ano? Natigilan si MS. Allen. Umalangaw-ngaw ang mga gulat at hindi makapaniwala sa karamihan ng marinig nilang hindi na magtabid si Mark. Nagulat din si Quinn dahil doon. Maya-maya, muling tumahimik ang silid. Nakatingin ang lahat kay Mark. MS. Allen ay nagngangalit sa galit, siya ay magsusunog. Are you out of your mind? Hindi niya maiwasang mamura sa kanya. Ito bang brat nang gugulo ba sa akin? Naisip niya. Pardon. Nakasimangot na sabi ni Bettina. Tumayo siya at pinandilatan ang babae. How dare she insult the young master like that? Pareho kayong wala sa sarili. Pareho kayong tanga. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Tinabi ko ang sinabi ko, ano ang magagawa mo? Gusto mo ba akong suntukin? May lakas ba kayo ng loob na gawin iyon? Patuloy na panunuya ni MS. Allen sa kanila. Hindi siya naniniwalang bugbugin siya ni Bettina sa harap ng napakaraming tao. Dahan-dahang lumakad si Bettina sa gitna ng mga tao para makarating sa maingay. Babae. Habang papalapit siya, nagsimulang magtaas ng kamay si MS. Allen, naghahanda na sampelan si Bettina sa mukha habang iniisip, ipapakita ko sa iyo, bitik. Gayunpaman, ang isang tulad niya ay walang pagkakataon laban kay Bettina bilang kanilang kalaban. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, pinalo siya ni Bettina. Si MS. Allen ay nawala ng malay sa isang kisap mata. Sampal. Umalangaw-ngaw sa silid ang malutong at matalim na tunog. Sumigaw si MS. Allen at bumagsak sa lupa. Napabuntong hininga ang lahat sa gulat dahil doon. Ito ay isang away. Tumalikod si Bettina at bumalik sa upuan niya sa tabi ni Mark. Tuong pagsubok, nanatiling kaaya-aya ang kanyang mga galaw. Tumingin si Mark kay Bettina nang umupo ito pabalik. Hindi niya akalain na ganoon na lang ang paghampas nito sa babae. Pero hindi naman masama, maliit na bagay lang. Nakatayo sa sulok, tahimik nang inisyo ni Ivan ang eksena. Natigilan ang auctioneer. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon sa auction, first time niyang masaksihan ang ganoong gawain. Paano ka makakatama ng iba ng ganyan? Nakakunot ang noo niyang tanong. Bulok ang bibig niya. Ininsulto niya ang young master ko, depensa ni Bettina. Pero hindi mo basta-basta mabubugbog ang isang tao ng ganyan. Ito ay, nagsalita ang auctioneer na nakakaramdam ng pagkabalisa habang paparating ang mga security guard. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring mangyari, ito ay makagambala sa pagkakasunod-sunod ng auction. Pero ginawa ko lang, malinaw na sabi ni Bettina. Mataimtim na sinabi ng auctioneer, mali ito. Sa kanya ang painting. Pero pinatalsik mo siya, ngayon.
Kung gayon, bibilhin ito ng aking young master, putol ni Bettina sa kanya. Sumang-ayon si Mark nang walang labis na pagsasaalang-alang. Napakunot naman ang noo ng auctioneer at iniisip kung ano ang sasabihin niya sa mga tao sa backstage. Ilang saglit pa ay tila naayos na ang sitwasyon. That's amenable. However, please note that the dispute between you and that woman has nothing to do with us, paalala niya sa kanila. Ito ay isang bagay na kailangan niyang linawin. Kung hindi, kung lumala o humahaba ang sitwasyon, tiyak na madadami ang kumpanya ng auction. Sige, sabi ni Bettina, sabay tawag sa isang tao sa telepono. Maya-maya, may pumasok na 3 tao at binuhat si MS. Allen palabas. Nagkatinginan ng karamihang naroroon at nagtaka kung ano ang nangyayari. You may continue. After the auction, babayaran ng young master ko ang painting, sabi ni Bettina. Nag-alinlangan sandali ang auctioneer ngunit nagpatuloy sa huli. Ilang sandali pa, nagtanong si Bettina, young master, gusto mo bang turuan ng leksyon ang babaeng iyon? Yes, I do. Tumango si Mark bilang sagot niya. Kung hindi dahil kay MS. Allen, hindi sana ganoon kataas ang presyo. Kailangan niyang turuan siya ng leksyon. Nagpatuloy ang auction. Napangisi si Ivan habang nakatutok ang tingin kay Mark. Sampal. Sa kotse, sinampal ng isang lalaki si MS. Allen sa mukha. Nagising ang babae na may kasamang hiyaw at takot na tumingin sa lalaking nasa sasakyan. Nasaan siya? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Nagtatakang tanong ni MS. Allen. Gayunpaman, ang mga lalaking ito ay hindi nakikipagpalitan ng anumang mga salita sa kanya, pinalo at sinipa lang siya. Nawalan siya ng malay matapos makayanan ang ilang masasakit na sigaw. Tino ang nasaktan niya para karapat-dapat ito. Desperado niyang naisip. Paano nila siya sinaktan ng ganoon? Splash! Nang tumalsik ang tubig sa mukha niya, muli siyang nagising. Tumigil ka, huwag mo na akong patulan. Please? Sino ka? Mapait na pakiusap niya. Hindi niya maalala ang nangyari noon. Ano ang nangyayari? Na-knockout siya ni Bettina, na naalala niya. Ngunit paano siya napunta sa kotseng ito? Nakakuha ba si Bettina ng bubugbog sa kanya? Biglang nag-init si MS. Allen sa galit. Umalangaw-ngaw ang masasakit na sampal sa maliit na compartment. Ipinagpatuloy ng mga lalaki ang paghampas sa kanya. Pakiusap, itilig mo yan. Patuloy siya sa pagsigaw at pagmamakaawa. Gayunpaman, hindi huminto ang mga lalaki sa kabila ng kanyang pagsusumamo. Pinagpatuloy nila ang paghampas sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang isara ng auctioneer ang auction sa isang conclusion, nakahinga ng maluwag si Mark. Hindi nagpatuloy si Queen sa pagbid para sa kahit ano dahil wala ni isang item na interesado siya. Ipinagpalagay ni Mark na medyo naiinis siya sa nakaraang bid. Pagkatapos ng lahat, ito ay nagkakahalaga ng kanyang $400 milyong. Nang matapos ang auction, tumayo si Mark mula sa kanyang upuan at inikat ang kanyang ulo upang ayusin si Ivan na may determinadong sulyap. Ngayon, Ivan Lee, ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ako. Naisip niya. Kabanata 387. Napatingin si Mark kay Ivan na nakangiti pa rin sa kanya. Inamak ni Mark ang ngiting iyon nang nagbanta kay Lilibeth. Siguradong hindi siya bibitawan ni Mark ng ganoon kadali. Bettina, ihanda mo na ang lahat. Ayokong makatakas siya, malamig na tanong ni Mark. Oo, young master. Obligado si Bettina. Agad niyang inilabas ang kanyang mobile phone at inutusan ng mga naka-standby sa labas na lumabas na. Ang mga taong ito ay pawang mga elite ng pamilya ni Karen, siya ay personal na nagsanay sa kanila kaya ligtas na sabihin na silang lahat ay mga propesyonal. Hanggat nagbigay ng utos si Mark, lahat sila ay papasok sa loob ng 10 segundo. Kumukonekta pa rin ang telepono. Ang mga elite na mandirigma sa labas ay naghihingalo sa kahandaan para sa kanilang mga order. Pakiramdam ni Bettina ay para silang kaharap ng isang mabigat na kaaway. Napakalakas ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Ivan. Hindi pa ito nasaksihan ni Bettina ng sarili niyang mga mata ngunit pakiramdam niya ay dapat halos kapantay niya ang husay ni Karen. Nang matapos ang auction, maraming tao ang nagsimulang umalis. Gayunpaman, mayroon pa ring iilan na gumagala sa paligid, nag-aatubili na umalis. Masungit ang titig ni Mark habang nakatingin kay Ivan.
We'll have to settle the score today, naisip ni Mark. Pagkatapos, sumigaw siya, lahat, labas. Akala niya ay nakaharang na ang mga taong gumagala sa paligid niya. Excuse me, what did you say? Tino ka lang sa tingin mo. Galit na sigaw ng isang bowler. Paano maaaring umiral ang gayong laganap na tao? Sa tingin mo ba ikaw ay lahat na dahil lamang sa bumili ka ng isang ridiculously presyo painting? Ang iba ay umalangaw-ngaw sa damdamin. Tino siya sa tingin ng binata. Lahat sila ay imbatado, lalo na bilang mga bisita. Hindi man lang si Mark ang organizer, kaya bakit sila makikinig sa kanya? Galit na galit ang mga taong naiwan. Tinimulan na nilang punahin si Mark, itinuturo siya paminsan-minsan. Lahat sila ay mayayamang tao, at hindi pa sila pinaalis sa isang lugar noon. Medyo nabigla si Queen dito. Bakit pinalabas ni Mark ang lahat? Ano ang balak niyang gawin? Nagtataka, nagpasya siyang lumapit kay Mark at tinanong, ano ang sinusubukan mong gawin? Pagkasabi pa lang ng mga salitang iyon, nagsimulang tumunog ang dumadagindong na mga yabag mula sa kanyang likuran. Isang grupo ng mga lalaking nakasot ang pumasok. Nagulat si Queen at nagtaka, ano ang nangyayari? Sa hitsura nito, dapat mayroong kahit daan-daang tao ngayon dito. At ilang segundo lang ang nakalipas. Ang taong nagtaas ng boses kay Mark ay hindi nang ahas magsalita ngayon. Natakot ang lahat. Nararamdaman nila na medyo may kakayahan si Mark. Wala bang aalis sa inyo? Tigaw ulit ni Mark. Nang marinig iyon, ang mga tao ay nagsimulang magmadaling lumabas ng pinto, ang ilan ay tumakbo pa nga. Natahimik ang kapaligiran at napailing si Queen. Ano ang gagawin mo? Tanong niya ulit kay Mark. Napansin niyang matagal nang nakatitig si Mark sa isang tao. Magsisimula na ba siya ng away ngayon? Parang ito. Dapat umalis ka na rin, sabi ni Mark sa kanya habang lumalambot ang tono nito. Kinagat ni Queen ang kanyang labi ng may pag-aalala at bamulong, whatever. Pagkatapos, nag-walkout siya ng may mahabang hakbang. Napakaraming tao sa paligid, hindi na niya kailangang mag-alala o matakot. Kailangan pa niyang bayaran ang kanyang $400 million bill pagkatapos ng lahat. Ang galing mong palabas. Mukhang takot ka talaga sa akin, bahagyang ngumisi si Ivan habang nagsasalita. Napakalmado ang itsura niya kaya nagtaka si Mark kung hindi niya namalaya na nag-iisa siya at napapalibutan. Pagkatapos noon, naglakad si Mark papunta kay Ivan na sinundan siya ni Bettina. Habang papalapit si Mark, sumunod ang mga lalaking nakaitim, dahan-daang nahuli si Ivan sa isang masikip na bilog. Karamihan sa mga tao ay asar na sa kanilang sarili sa takot ngayon ngunit si Ivan ay nag-e-enjoy pa rin sa kanyang inumin sa paglilibang. Tinaman siya ng tingin ni Mark at naisip. Kahit na siya ay kasing husay ng aking ina, imposible pa rin para sa isang solong tao na talunin ang isang daang mahusay na sinanay na mandirigma ng sabay-sabay. Isa pa, nandoon din si Bettina. Umupo si Mark sa harap ni Ivan. Siya ay mukhang 7 o 8 taong mas matanda kaysa sa kanyang sarili, ngunit ang cool, kalmado, at nakolektang kalmado na taglay ni Ivan ay lampas sa kakayahan ni Mark. Ito ay higit pa sa matigas. Maglalaro tayo ha? Nakangiting tanong ni Ivan. I don't like games. I like beating people up though, pakli ni Mark, hindi inaalis ang tingin niya kay Ivan. Ang ibang mga lalaking umiikot sa kanila ay nagsimulang lumapit kay Ivan. Napapalibutan siya ng buo. Well, what do you know? We really have a lot in common. I like to beat people up too, sagot ni Ivan. Ayaw na siyang kausapin ni Mark. Hindi siya interesado sa kung ano ang dapat ipanukala ni Ivan, laro o hindi. Kaya, tumayo siya at nagutos, Bettina, paili mo siya. Oo, young master. Tigaw ni Bettina at pinunit ang ilalim ng damit niya. Masyadong humahad lang ang damit sa kanya at pinipigilan nito ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay nagsimulang magtungo sa backstage si Mark upang bayaran ang kanyang bid, ngunit nahuli siya nang ngumiti si Ivan sa kanya. Tatingin mo ba pumunta ako dito na hindi handa? Napangisi si Ivan. Napatigil si Mark doon. Nalaman kaagad ni Bettina ang mangyayari at napasigaw siya sa gulat, young master. Tumakbo si Bettina patungo kay Mark para protektahan siya. Pagkatapos, isang putok ng baril ang tumunog. Isang bala ang tumama sa balikat ni Bettina. Nagulat si Mark nang maisip niya, may baril siya. Nagsimulang bumulwak ang dugo sa nasugatang balikat ni Bettina at unti-unting nakukulayan ng pula ang kanyang puting damit.
Lahat, protektahan ang young master. Tigaw ni Bettina. Ang mga lalaki pagkatapos ay sumugod lahat upang palibutan si Mark, gumawa ng isang human shield. Inarang nila ang katawan ni Mark gamit ang sarili nilang katawan. Nag-aalala ngayon si Mark. Nabaril si Bettina. Kung hindi dahil sa kanya, siya na ang dinuguan ngayon. Bettina, ayos ka lang ba? Tanong ni Mark na galit na galit. Paano nakapasok si Ivan ng baril dito? Agad na napagtanto ni Mark na ito ang dahilan kung bakit palaging nakangiti si Ivan sa kanya. Ayos lang, young master. Mag-ingat ka, may sniper. Babala ni Bettina. Mula sa kanyang malawak na karanasan, alam niyang tiyak na kailangang may nakatanim na sniper sa isang lugar. Haha. Ikaw talaga ang mapagkakatiwalaang subordinate ni Karen, di ba? Tama ka, nasa tabi ko ang numero 1 sniper sa mundo, si Black Rose. Bakit hindi sinabi ni Karen sa'yo? Tawa ng tawa si Ivan. Tinundan ni Bettina ang pinagdaanan ng bala at itinunten ito pabalik sa pinanggalingan nito. Natagpuan niya ang isang magandang blonde na babae na nakatayo mula sa kanyang nakatagong posisyon sa tapat ng gusali, isang sniper sa kamay. Young master, mag-ingat ka. Black Rose has never missed a shot in her life. Paalala ni Bettina na nanggigigil. Siyempre, alam ni Mark na kapag tama ang bala sa katawan ng tao, mamamatay sila o masasaktan. Siya lang mismo ang nakasaksi. Bettina, pinag-aksayahan mo lang ako ng $500,000. Ang bawat shot ng Black Rose ay nagkakahalaga ng ganoong halaga, alam mo. Sabihin mo, bakit hindi mo ito isipin bilang regalo mula sa akin? Maaari mong tangkilikin ito gayon pa man gusto mo ngunit mangyaring huwag makipagkompetensya kay Mark sa susunod. Kung gagawin mo, ipinapangako kung mamamatay ka, sabi ni Ivan na may malamig na ngiti. Hindi na kailangang sabihin, alam ni Bettina na si Black Rose ay isang profesional na sniper. Ang pagkuha sa kanya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Mula nang magdebo ang Black Rose, 3 beses lang nabigo ang Black Rose. Minsan ay isang pinuno ng pamilya mula sa Estados Unidos, at ang kanyang pangalawa at pangatlong pagkabigo ay kay Karen. 2 beses na niyang sinubukang patayin si Karen ngunit walang resulta. Hindi talaga inaasahan ni Bettina na si Black Rose ang makakatrabaho ni Ivan. Ang larong ito, Mark, mas mabuting sumali ka. You don't have a choice, it's not up to you. Umisi si Ivan at dagdag pa. Ang tagal niyang naiinip, oras na para maglaro. Labis siyang nasiyahan dito. Fine, paano mo gustong gawin ito? Tanong ni Mark, walang bahid ng takot sa boses niya. Siya ay pininturahan na ng Black Rose, ano pa kaya ang mas nakakatakot kaysa doon? Hindi niya nakita kung paano makakatulong ang takot sa kanya. Hayaan mo akong mag-isip. Oh, alam ko, laruin natin ang laro kung saan mamamatay ka sa loob ng 5 araw. Mukhang masaya, hindi ba? Mungkahi ni Ivan na may nakakalokong ngiti. Dumilim ang mukha ni Mark dahil doon. Hindi siya kasing observant ni Bettina, kaya hindi niya maipit ang posisyon ni Black Rose. Kung nagpaputok siya ng hindi napapansin, walang silbi para kay Mark na subukang iwasan ang isang bagay na hindi niya nakikita. Don't you dare. Galit na galit si Bettina. Nalampasan na nila ang isang linya. Ang katapangan nitong si Ivan. Well, anong ginagawa ko dito kung hindi para patayin siya? Ganti ni Ivan. Hindi ko hahayaang patayin mo siya. Tigaw ni Bettina. Hindi naman sa iyo yun, di ba? Kaya, paano ito, Mark? Are you down to play? Pinalik ni Ivan si Mark. Hindi na siya makapaghintay na makita si Mark na pinilit na lumuhod na nagmamakaawa. It would be very interesting indeed. Paano kung hindi ako mamatay sa 5 araw na iyon? Tanong ni Mark. Hindi pa rin siya nagpakita ng anumang bakas ng takot. Kung mapapatay ko si Ivan sa loob ng 5 araw na ito, hindi na ako dapat mamatay ngayon, di ba? Naisip niya. Nagbibiro ka siguro, imposible lang yon. Well, hindi ko pa naiisip yon, at parang hindi ko na kailangan. Malabong mabuhay ka. Gayunpaman, hahayaan kita ngayong araw. Ngayon ay hindi mabibilang. I'll let you have one more night, hindi ba ako mabait? Nakangiting pagmamayabang ni Ivan. Lalong nagdilim ang mukha ni Bettina. Kung totoo yun, kailangang maghanap ng angkop na lugar si Black Rose para kunan si Mark sa susunod na araw. Paano maaaring magtago si Mark? Ang Black Rose ay isang crack shot.
Higit pa rito, hindi lamang alam ng sniper ang kanyang paraan sa paligid ng baril, ngunit sanay din siya sa iba pang paraan ng pagpatay. Kung sakaling makuha niya ang kanyang mga kamay kay Mark, siya ay nasa mortal na panganib. Sa mga oras na ito, wala si Karen sa bansa. Paano mapoprotektahan ni Bettina ang young master mula sa ganoong agarang banta? Ang isip ni Bettina ay tumakbo ng milya-milya. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang may mangyaring masama kay Mark. Well, enjoy the remnants of your short life. You really don't have much time left. Kung gaano katagal bago ka magwakas ay depende sa mood ni Black Rose. Kung maganda ang pakiramdam niya, mabubuhay ka hanggang sa ika-5 araw. Kung hindi, you better watch your back after tonight, nakangiting sabi ni Ivan. Naisip niya na ito ay isang napaka-interesante na laro, bakit walang excitement si Mark. Sobrang spoil sport talaga siya, nanunuya si Ivan sa kanyang ulo. Kabanata 388. Well then, with that settled, I think I'll take off. Hindi naman siguro makakapidyo sa akin diba? Is anyone dying for a $500,000 gift? Masungit na tanong ni Ivan. Nakakairita ang baluktot niyang sense of generosity. Lahat ng naruroon ay sinanay ni Karen. Nanumpa silang protektahan si Mark sa kanilang buhay. At ngayon, gusto na talaga siyang patayin ni Ivan. Sa loob ng 5 araw. Pinagbabantaan niya si Mark. Pumunta ka sa H2. Tigaw ng isa sa mga lalaki. Alimpungatan siya at nagsimulang sumugod kay Ivan na may panunuya sa kanyang bibig. Pagkatapos, isang putok ng baril ang tumunog. Isang bala ang pumutok sa ere, nagpaputok ng wala saan. Nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa binti ng lalaki. Agad na bumagsak ang lalaki sa lupa, malamig ang pawis sa kanyang ulo. Siya ay binaril sa binti, at siya ay napuno ng paghihirap. Tinulyapan siya ni Ivan, tumakaway sa kanya habang sinabing, huwag mo nang subukang gumawa ng hakbang kung ganito kakawalang kakayahan. Tayang ang $500,000 ko. Kung ganoon, enjoy your last 5 days, Mark. Pagkatapos noon, gumawa ng hakbang si Ivan para umalis. Young master, bugbugin natin siya hanggang mamatay. Hindi kami natatakot, tigaw ng isa sa mga lalaki. Oo, young master, handa kaming mamatay para sa iyo. Umalangaw-ngaw ang isa pa. Naghiyawan ang lahat ng nakapaligid kay Mark. Tumingin si Mark sa kanila at nag-isip. Alam niyang kasama si Black Rose dito, madali itong makapana ng 10 bala sa 1 segundo, napilayan ang lahat ng tauhan niya nang wala sa oras. Paano kaya nila matatalo ang isang taong hindi nila nakikita? Ang mga baril ay mga baril kung tutuusin. Ito ay hindi isang sandata na maaaring labanan ng isang katawan ng patas. Young master, bulong ni Bettina. Namumutla ang mukha niya, nabaril siya at masakit talaga. Pero hindi mahalaga, ang una niyang prioridad ay ang kaligtasan ni Mark. Umiling si Mark. Hindi ito maaaring magpatuloy ng ganito, sa isang iglap ay mawawalan siya ng higit sa kalahati ng kanyang mga tauhan dito. Masasabi ni Mark na walang awa ang sniper, wala siya sa mood na magbigay ng awa. Ikaw ay matalino. Kailangan kong ipaalala sa iyo na walang kapantay ang gunmanship ni Black Rose. Walang makakatalo sa kanya. Kung kikilos ka, ipinapangako ko na ang susunod na bala ay tatago sa iyong katawan. Tignan natin kung makakaligtas ka niyan. Tumawa si Ivan, medyo natutuwa habang palabas siya. Sa isang iglap. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa labas. Napalingon si Ivan sa tanong at huminto sa paglalakad. Narinig ito ni Mark at Bettina, ganoon din ang iba sa kwarto. Sabay-sabay silang natahimik lahat. Pinaikit ni Ivan ang kanyang mga mata. May nagtangkang barilin si Black Rose, may naiwan na bakas ng bala sa dingding, sa lugar kung saan siya nakatayo. May umatake na ba sa Black Rose? Sa pag-iisip nito, nakaramdam si Ivan ng lamig sa kanyang bituka. Sino ang taong ito? Kahit sinong ordinaryong tao ay hindi mag-iisip na guluhin si Black Rose. Si Karen ba? Ito ay imposible. Nasa labas pa siya ng bansa, wala siyang oras para magmadaling bumalik. Kung gayon, sino ang taong ito? Isang malakas na boom ang tumunog noon. Isa pang bala ang pinaputukan sa kinatatayuan ni Black Rose. Siya ay masigasig, alerto, matamang pinagmamasdan kung saan nanggagaling ang bala. Nalaman talaga ng hindi kilalang taong ito kung saan siya nakaposisyon. Ito ay nagiging medyo kawili-wili.
Sa isang iglap, tumayo siya at hinaila ang gatilyo para barilin ang kanyang target. Ang putok ng baril ay tumama sa pader. Tulad ng ginawa nito, nasulyapan ni Black Rose ang kanyang target. Ito ay isang babae. Hawak ang isang baril sa kanyang kamay, ang babae ay mukhang napakalmado. Napukaw ang interes ni Black Rose doon. Ang babaeng ito ay medyo may kakayahan, maaari siyang tumakbo para sa kanyang pera. Pagkatapos, isa pang putok ang nagpaputok. Ang bala ay tumalbog sa pader sa tabi ni Ivan, ang pader ay gumuho at naging abo gaya ng ginawa nito. Hindi man lang kumurap si Ivan. Lumingon lang siya at sinabing, "Oh, akala ko ibang tao. Ikaw pala. Matagal-tagal na rin nung huli kitang nakita. Lalo kang gumaganda." Ang babae ay si Leona Logan. Oo, tiyak na siya iyon. Nahulaan na niya ang intensyon ni Ivan kaya nakahanda siyang pumunta rito, na armado. Natouch si Mark nang makita siya sa labas. Kailan ba nakarating si Auntie Logan? Hindi kaya'y nandito na siya sa lahat ng oras na ito, ngunit hindi niya alam. Nagulat din si Bettina sa hindi niya inaasahang pagdating. Mukhang masaya itong laro. I think I'd like to participate if you'll have me, sabi ni Leona. Ha? How are you going to do that? Mahinaong tanong ni Ivan. He was smiling ever so slightly. Binigyan mo si Mark ng 5 araw, at kaya, bibigyan kita ng 5 bilang kapalit. At pagkatapos, papatayin kita. Mukhang masaya, di ba? Parang walang pakialam si Leona habang nagsasalita. Gusto mo makipaglaro sa akin, ha? Joke ba to? Tumawa ng malakas si Ivan. Alam niyang may limitasyon si Leona. She was not equipped enough to deal with him. Hindi. 5 araw. Ngayon ay hindi binibilang, bagaman. Ngayon, sa palagay ko ay maaari kang bumalik at magpahinga ng kaunti, maikling sabi ni Leona. Sumimangot si Ivan at saka sinabing, Black Rose, you may fire on your will. Hindi kita pipigilan. Isang putok ang tumunog pagkatapos niyang bigkasan ang mga salita. Nang mahayla ang gatilyo, nakayuko na si Leona, iniiwasan ang marka nito. Na-miss ni Black Rose ang kanyang target. Muling itinutok ni Leona ang kanyang baril kay Black Rose, at nagsimulang magpaputok ang dalawa. Ito ay isang tunay na labanan, ito ay 100 beses na mas mapanganib kaysa sa kung paano ito ipinakita sa mga pelikula. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay nagpaputok ng higit sa 100 bala sa isa't isa. Nataranta ang mga tao sa labas sa narinig nilang ingay na nagmumula sa loob. Iniisip nila kung may fireworks display na nagaganap. Pagkatapos bayaran ng bill at makuha ang kanyang premyo, handa na si Queen na tumungo sa kanyang sasakyan at umalis. Pero may nakita siyang babae na nakaupo sa isang sulok. Mukha siyang bagbog. Wait lang, hindi ba siya yung babaeng nakalaban ni Queen nung auction? Tuwang-tuwa si Queen na nag-isip, biglang bumuti ang pakiramdam. Sobrang deserve ng babae. Aalis na sana si Queen nang biglang may narinig siyang putok ng baril. Nawala ang kanyang pag-iisip sa tunog. Anong nangyari? Si Leona ay mukhang masigasig. Alam niyang makapangyarihan at mahusay ang Black Rose. Alam din niyang hindi siya mananalo laban sa kanya. Isang maliit na ngiti ang pinakawala ni Ivan. Young Master, kami. May nagsimulang magsalita ngunit sinamantala ng isa ang pagkakataong ito para salakayin si Ivan. Si Mark ay nasa isang katulad na wavelength din. Inutusan sila ni Mark na umatake sa sandaling iyon, ngunit isang baril ang sabay-sabay na nagpaputok muli. Ang isa sa mga tauhan ni Mark ay binaril at bumagsak sa lupa, umuungol sa sakit. Tinitigan niya si Black Rose na nakatayo sa labas, sa pag-aakalang siya ay tunay na sanay, medyo sanay. Kaagad, inutusan ni Mark ang kanyang mga tauhan na bumaba sa pwesto. Ang babae ay kukuha ng anumang pagkakataon upang magpaputok ng hindi inaasahan. Mahinahong sinabi ni Ivan, Leona, kung gusto mong maglaro, pipilitin ko. Dahil doon, natapos ang labanan. Wala kang pagpipilian sa bagay na ito. Alamin na mamamatay ka sa loob ng 5 araw, walang emosyong sabi ni Leona. Nang makita ang paraan ng pagbabante ni Ivan kay Mark, gusto niya itong patayin sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang Black Rose ay nakatutok ang kanyang baril kay Mark sa sandaling ito, kaya hindi siya maaaring kumuha ng anumang hindi kinakailangang mga panganib. Kung kukuha siya ng shot, babarilin din ni Black Rose si Mark. Kung hindi lang dahil nandito si Mark, nakipagsapalaran na si Leona. Ngayon, gayunpaman, hindi siya nang ahas.
Well then, we shall see, di ba? Ngumiti si Ivan at idinagdag, halika, Black Rose. Ililibre kita ng inumin. Tara na. Tinitigan ni Black Rose si Leona at sinabi sa United States accent, huwag kang gagawa ng katangahan. Kung hindi, papatayin mo na kita. Hindi kumikibo si Leona. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako papatayin. Tara na. Pagkatapos nating uminom, kailangan mong magsimulang magtrabaho. Tandaan mo, 5 araw, sabi ni Ivan kay Black Rose at saka pinaalalahanan si Mark habang papunta sa labas. Nakatitig pa rin sa kanya si Mark. Ligtas na umalis si Ivan sa venue kasama si Black Rose sa kanyang tabi. Pagkatapos nito, hiniling ni Mark na ipagamot ang mga nabaril. Hindi na nila kailangang pumunta sa ospital. Mayroon siyang propesyonal na pangkat ng mga doktor sa kanyang beck and call. Kinailangan ni Mark na hilingin sa isang tao na alisin ang mga bala sa katawan ni Bettina upang magamot ng maayos ang kanyang sugat. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya si Leona habang hawak ang isang malaking kahon na puno ng mga baril. Auntie Logan, na-touch talaga si Mark sa presensya nito. Hindi na niya hinintay na yakapin si Leona. Pero napakaraming tao ang nandoon, alam niyang ayaw nitong makitang magkayakap. Marky, are you alright? Nag-aalalang tanong ni Leona. Ayos lang ako. Pero hindi si Bettina, sagot ni Mark sa mabigat na tono. Nakita niyang medyo maraming dugo ang nawala kay Bettina. Agad na inilabas ni Leona ang kanyang punyal at isang karayom. Nang ma-anesthetize si Bettina, tinulungan niyang mahukay ang bala mula sa kanyang balikat. Ito ay isang masalimuot na proseso ngunit naranasan ni Leona. Mabilis siyang natapos at binalutan ng maayos ang sugat. May kung anong kulay ang bumalik sa mukha ni Bettina. At least hindi na masyadong masakit. Marky, paprotektahan ka ni Bettina. Pero mag-ingat ka rin, sabi ni Leona habang dinadala ang kahon. Bubuntot na siya kay Ivan. Kung hindi, mahirap itong patayin kung mawawala siya ngayon. Mas maagang napatay si Ivan, the sooner Mark would be safe. Leona had to take this risk for Mark. This was just for him. Tita Logan, ano ang gagawin mo? Inawakan ni Mark ang kamay ni Leona at tumanggi siyang bumitaw. Napaka-solemn na ni Leona, tapos ngumiti siya ng bahagya sa tanong niya. I'm going to kill him. Marky, you stay here. Don't worry, hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo, she reassured him. Huwag kang pumunta, masyadong delikado. Bulalas ni Mark. Tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Paanong si Ivan, ang napakadelikadong tao, ay papatayin ng ganoon kadali? Hindi dahil hindi naniniwala si Mark kay Leona, ngunit nag-aalala siya sa kanya. Kapag may nangyari sa kanya, hinding-hindi mapapatawad ni Mark ang sarili niya. Marky, magpakabait ka. Kapag patay na si Ivan, ligtas ka na, malumanay na sabi ni Leona. Ganun pa rin si Marky, inosente at mabait. Ayaw niyang may mangyaring masama sa akin, ha? Napaisip si Leona. Auntie Logan, please don't go, sabi ni Mark habang iniisip niya na hindi na kailangan para sa kanya na gumawa ng kahit ano. Mahihirapan siya kung gagawin niya ito. One way or another, magsisimula na ang laro bukas. Matagal na akong hindi kasali sa mga ganyang laro. Pero huwag kang mag-alala, Marky, gagawin ko ito para sa iyong kaligtasan, sabi ni Leona na may kaakit-akit ng ngiti. Kabanata 389. Naantig si Mark. Gusto niya talagang magkaroon ng ilang oras kay Leona na mag-isa para lang makapag-usap ng mga bagay-bagay. Matagal-tagal na rin noong huli silang nagkita. Gayunpaman, tila hindi ito ang magandang oras para makipag-chat. Naisip ni Mark na dapat alam na nina Leona, Bettina, at ng iba pang nasa paligid ang kaseryosohan ng kakayahan ni Black Rose. Kailangan niyang tumapak ng maingat. Pagkatapos ng lahat, sisimulan niya itong manghuli sa susunod na 5 araw. Paano siya dapat makitungo sa kanya? Magtago na lang ba siya sa hotel ni nanay? Baka makakahanap siya ng mas liblib na lugar na mapagtataguan. Marahil ay maaari siyang direktang lumipad patungong Estados Unidos ngayong gabi at humingi ng proteksyon kay nanay. Kapag nasa tabi niya si Karen, siguradong walang masamang mangyayari sa kanya at hindi lang iyon 5 araw, malamang naligtas siya sa loob ng 5 taon, naisip niya. Gayunpaman, naisip ni Mark na mapagkakatiwalaan niya ang paghatol ni Leona at naniniwala siya na pananatilihin siya nitong ligtas.
Ano ang dapat kong gawin sa susunod na 5 araw? Nagtaka ulit si Mark. Hindi niya alam kung ano pa ang iisipin, baka mamatay na siya agad. Siya ay nakakaramdam ng kaba at ang takot sa kanyang nalalapit na kamatayan ay nagbabadyang malapit sa kanya. Siyempre, ang pinaka-magagawa niya ngayon ay manatiling kalmado. Ito ay walang silbi upang makaramdam ng takot sa puntong ito, gayon paman. Ngayon, ang kailangan lang niyang gawin ay mag-isip ng mga solusyon dito. Marky, umalis muna tayo dito, malumanay na mungkahi ni Leona. Mas nag-aalala siya kaysa sa ibang tao doon. Hindi pa natatarante si Mark, katulad niya si Karen sa aspetong ito. Habang tumatagal ay nananatili siyang mahinahon, ang more it shows that Mark had matured. But he was still young after all. So young and still, he had to bear such great pressure. Leona felt distressed just thinking about it. Walang pagtutol si Mark. Dahil nasugatan si Bettina, kailangan niyang humanap ng matutuluyan. Nagpa siya si Mark na bumalik muna sa hotel. Okay, let's go, sabi ni Leona na may maamong ngiti. Nagsimula nang umalis ang mga tao sa eksena. Habang binayaran ni Mark ang pagpipinta, naghihintay sa labas ang ibang mga lalaki. Nang makarating si Mark sa counter ng pagbabayad, sinalubong siya ng presensya ni Queen. Kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong, anong ginagawa mo? Bakit may putok ng baril? Gusto na niya talagang umalis, ngunit ang sunod-sunod na putok ng baril ay nanginginig siya sa takot. Pakiramdam niya ay may masamang nangyari kay Mark. Gusto niyang umalis, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Hindi na nalampasan ni Queen ang galit na nararamdaman niya para kay Mark mula nang sabihin nito ang mga salitang iyon sa kanya sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, alam niyang walang malulutas kung magpapatuloy siya sa ganito. Ano pa ba ang magagawa niya maliban sa galit sa kanya? Patayin siya. Hindi niya magagawa iyon. Ngunit ang presensya niya ay ikinagalit lamang niya. Napagpasyahan niyang hindi na muling makita si Mark, ngunit pagkatapos, na parang nakatadhana, makikita niya itong muli sa ibang lugar. Nag-aalangan si Queen kung ano ang gagawin, lalo na pagkatapos ng mga putok ng baril. Lalo siyang nalugi. Aalis na lang ba ako? Pero bakit ayaw gumalaw ng mga pako? Napaisip si Queen sa pagkadismaya. Hindi sinagot ni Mark ang tanong ni Queen. Sa halip, naglakad lang siya at niyakap si Queen. Nagulat si Queen at agad na gustong lumaban, ngunit sa huli ay nanatiling tahimik. Walang ibang nagawa si Mark kundi yakapin siya. Ano ang nangyayari? Ramdam ni Queen ang mahinahon na tibok ng puso ni Mark nang manatili sa ganoong posisyon. Medyo uminit talaga si Queen sa yakap niya. Mark, may problema ka ba? Tanong ni Queen. Pakiramdam niya ay may mali. Kakaiba ang kinikilos ni Mark. I'm fine, sabi ni Mark habang binitawan siya. Babayaran ko na ang painting ko. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad papasok. Nagalit ngayon si Queen at umiling siya, Mark, magiging bastard ka na naman, di ba? Sabihin mo lang, anong nangyari? Ayaw ipaalam ni Mark kay Queen ang posibleng pagkamatay niya. Ayos lang, President Miller. Ililibre kita ng pagkain pagkalipas ng 6 na araw, ano ang tunog nito? Nakangiting tanong ni Mark. Sa ika-5 araw, kailangang makahanap si Mark ng paraan para takasan ang galit ni Black Rose. No, it sounds dreadful. Pagtanggi ni Queen, pakiramdam niya ay may mali. Bakit niya tinukoy ang mga araw na ganoon? Well, sige, sabi ni Mark, dismayado. Pagkatapos ay binayaran niya ang bill at kinuha ang kanyang painting. Napakamahal ng painting na ito. Halos kasing mahal ng plaza niya. Kailangan niyang itago ito sa isang lugar na ligtas. Kung hindi sinasadyang nadungisan ito, mamamatay si Mark. Nandoon pa rin si Queen nang makabalik si Mark. Nagulat siya nang makita siya at napaisip, may nararamdaman pa ba siya para sa akin? Kung hindi, anong ginagawa niya dito? Sabihin mo sa akin kung mayroon kang anumang uri ng problema, baka matulungan kita. Tutal, tayo ay mga kasamahan, sabi ni Queen. It's nothing. I'll head back first, kibat balikat na sagot ni Mark at naglakad palayo. Tinitigan siya ni Queen habang papaalis. Gustong-gusto niya itong sigawan, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Maya-maya, nawala ang figure ni Mark sa kanyang paningin, at nanunood siya ng may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Nang makalabas si Mark, lahat ng mga tauhan niya ay naghihintay sa kanilang mga sasakyan. Pumasok na siya sa kotse niya. This time, si Leona naman ang naghatid sa kanya pabalik ng hotel. Nakarating sila sa hotel na ligtas at maayos sa wakas. Inutusan ni Bettina ang hotel na pigilin ang negosyo nito sa loob ng 5 araw upang maiwasan ang sinuman na samantalahin ang isang pagkakataon at magdulot ng pinsala kay Mark. Mababawasan nito ang posibilidad na mapatay si Mark. Ang iba sa mga lalaki ay pumwesto sa labasan ng hotel at maging sa ilang kalapit na gusali na malamang na mapasok ng Black Rose. Nagpatrolya at binantayan nila ang mga lugar na ito para masiguro ang kaligtasan ni Mark. Hindi nagtagal ay pumasok sina Mark at Leona sa hotel kasama si Bettina. Si Brenda, na matagal nang naghihintay, ay nakatingin sa pagpasok nila. Nang makita niya sa malayo si Leona ay lalo siyang nakaramdam ng hiya. Dahil sa figure, hitsura, at kalmado ni Leona, nawala ng tiwala si Brenda. Paano magkakaroon ng ganitong perpektong babae? Hindi makapaniwala si Brenda na may perpektong kasintahan si Mark tulad ni Lilibeth. At ngayon, may isang perpektong babae sa kanyang braso. Nagulat si Brenda at labis na nalungkot nang mamulat siya. No wonder hindi siya nagustuhan ni Mark, napakaraming perpektong babae sa paligid niya. Sa pag-iisip nito, nagseselos siya ngayon. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, magiging napakahirap na makuha ang mga pribadong larawan ni Mark. Katok-katok. Maya-maya lang, may lumapit sa kanya para kumatok sa bintana ng sasakyan niya. Kumunat ang noo ni Brenda at ibinaba ang kanyang bintana. Isang lalaki ang gustong makipag-usap sa kanya. Sabi niya, "Hello, miss. Pwede ba kaming umalis sa lugar ngayon? Ang aming hotel ay may ilang mga bagay na dapat harapin." "What matters?" Galit na tanong ni Brenda. Hindi siya makapaniwalang tinataboy siya. "No comment. I can't disclose any information, please understand," sagot ng lalaki at nagsimulang linisin ang lugar ng hotel ng naaayon. Tinisikap nilang alisin ang lahat ng posibleng pagbabanta. "You want me to understand? How am I supposed to do that? What you're doing is kicking everyone out, how can this be allowed?" Sabi ni Brenda na sobrang galit. "Sorry, but I still insist that you take your leave." "Please leave," mariing sabi ng lalaki. "Aba, ayoko. Anong gagawin mo dyan?" Ngumisi si Brenda. Gusto niyang manatili dito para lang makita kung ano ang posibleng gawin sa kanya ng isang security guard. Hindi siya naniniwala na magagawa ng lalaki ang lahat para pilitin siyang lumabas. Nang makita ito, nagsimulang tumawag ang lalaki sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang walkie-talkie. Ngumisi si Brenda. Akala ba niya matatakot siya kapag mas marami pa siyang kasama rito? Hindi nagtagal, mahigit 12 ng lalaki ang nagsimulang palibutan siya. Nanatiling kalmado si Brenda at tinanong sila, ano ang kahulugan nito? Inutusan tayo ng young master na isara ang hotel. Pagkatapos, sinimulang buhati ng mga lalaki ang sasakyan ni Brenda. Si Brenda ay nagngangalit at siya ay nagreklamo, ano ang ginagawa ninyong lahat? Sama-sama, nagawa nilang dalhin ang kanyang sasakyan sa labas at iniwan ito sa gilid ng kalsada. Nang maibaba na siya, galit na binuksan ni Brenda ang pinto ng kotse niya at lumabas, sumisigaw, "You little miss, if you take another step closer, you'll have to excuse us for our rudeness." Hindi na siya pinatapos ng lalaki. "Are you threatening me? I'll have you know, if you dare lay a finger on me, nagsimulang mangutya si Brenda. How dare they? Hindi ba nila alam na laging tama ang customer? Isang sampal ang tumunog. Tinulyapan lang siya ng lalaki bago siya sinampal ng malakas sa mukha. Nang matamaan siya ng sampal, nawalan siya ng malay. Pulang-pula at namamaga ang mukha niya, nakakagulat pa rin siya. How dare a low security guard na saktan siya? Hindi niya talaga mawari. Pinuhat ng mga lalaking ito si Brenda at isinakay sa kotse. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalakad pabalik sa hotel. Sa presidential suite, mahigpit pa ring pinoprotektahan ni Bettina si Mark kasama si Leona na nagbabantay sa labas ng kanyang silid. Kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ni Mark. Nagpahinga ng mapayapa si Mark ng gabing iyon. Kinailangan niya upang maayos na makitungo sa Black Rose sa susunod na araw. Sa totoo lang, gusto ni Mark na pumunta si Leona at magpahinga sa sarili niyang kwarto pero alam niyang hindi ito papayag.
Kaya naman, nagpasya siyang iwan na lang siya. Dumating ang umaga. Naghihintay si Lara sa classroom, naghanda siya ng kape para kay Mark. Gayunpaman, hindi siya nagpakita kahit na oras na para sa klase. Inilabas niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text kay Mark, ngunit hindi ito nagre-reply. May balak ba siyang laktawan ang klase? Siya ay nagtaka. Wala si Mark ngayon, nag-skip siya ng klase, may nabanggit. Nako, he does own a fortune. He was coming to class for fun, it doesn't really matter kung magpakita siya o hindi, another said. Totoo naman. Inggit na inggit ako sa kanya. Nagpipe up ang isa pang estudyante. Ano ang pinagseselosan mo? Napalad lang si Mark dahil ipinanganak siya sa mayayamang magulang. Sa tingin mo ba ay mayroon siyang kakaibang talento? May nanunuya? No, I guess not. Kung kasing yaman ko siya, mas malaki pa ang ginawa ko kaysa sa kanya, imbes na plain old plaza, sabi ng isa. Peter lahat ng mga estudyante. Nang marinig ito, nagalit si Lara at niluwa sila. Bandang tanghali, wala pa rin si Mark. Medyo nalungkot si Lara. Mark, anong ginagawa mo ngayon? Bakit hindi ka pumasok sa klase? Kabanata 390. Iyon ang unang pagkakataong lumiban si Mark sa klase kaya ang mga estudyante ay nagchichismisan ng mag-isa. Lara ay pakiramdam lalo na masama ang loob. May nangyari ba kay Mark? Kaya ba hindi siya dumating? Bakit hindi pa siya nag-reply sa mga WhatsApp messages? Wala na si Lara sa mood mag-aral. Gusto niyang tawagan si Mark, ngunit natatakot siya na hindi nito sasagutin ang telepono. Itinaas niya ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay habang siya ay nangangarap. Ang isa sa mga kaklase niya ay palihim na nakatingin sa kanya. Nang maabyutin na ni Lara ay agad itong nagalit at sumigaw, anong tinitingin-tingin mo? Magwala ka, napuno talaga ng mga pervert ang buong klase. Si Mark lang ang makakatingin sa kanya ng ganyan. Nininigas ang katawan niya sa galit. Habang papasok si Abigail, napansin niya ang bakanting upuan sa sulok.